Usap-usapan po ngayon ang posibilidad na maabot ni Dogecoin ang presyong $1 bago po matapos ang taong ito, taong 2024. Ayon po sa market analyst na si Trading Jesus, nakikita niya ang ilang key levels o mahalagang price points na maaring makatulong kay Dogecoin na maabot ang milestone na ito. Ngunit bago po ito mangyari, may mga resistance o balakid sa pag-akyat ng presyo at support levels o mga price points kung saan naman malakas ang suporta ng mga buyers. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano-ano ang mga resistance at support points na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang mga resistance at saka support levels para sa $1 na target price ni Dogecoin? Bago pa man maabot ni Dogecoin ang inaasahang presyong $1 ay napansin po ni Trading Jesus na may ilang resistance levels o mga price points kung saan nagkakaroon ng pagbagal o paghinto ng pag-angat ng presyo ng Dogecoin. Kaya ayon po sa kanyang pagsusuri, ang unang resistance ay nasa presyong 0.44 o 44 cents. Makikita dito na ilang beses nang na-hit ni Dogecoin ang price level na ito pero bumalik po ito pababa dahil sa pressure ng mga nagbebenta. Ayan. Maliban po sa 0.44 or 44 cents ay mayroong ding mahalagang support levels na kailangang alagaan ni Dogecoin para masigurong patuloy itong aangat. Ang mga support levels na ito ay nasa 0.34, 0.25 at saka 0.18. Kung bumaba man ang presyo ni Dogecoin, inaasahan po na mag-hold ang mga price points na ito dahil dito nagkakaroon ng maraming bumibili or buyers o sumusuporta sa presyo na ito. Ayon po kay Trading Jesus, kapag nag-hold si Dogecoin sa 0.34 na support level, may mataas na posibilidad na magkaroon ng breakout sa 0.44 na resistance. Kung mangyari ito, maaaring tumaas pa si Dogecoin ng 27% hanggang sa umabot po ito sa presyong 0.56. Kung magpapatuloy pa ang pag-akyat, ang susunod na target ay nasa 0.7336. Ayan, bago po ito tuluyang umabot sa presyong $1. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga indicators na tulad po ng RSI at saka MACD. Pagdating po sa technical analysis ay mahalagang tingnan ang indicators tulad po ng Relative Strength Index o RSI at saka MACD or Moving Average Convergence Divergence. Sa kasalukuyan, ang RSI po ni Dogecoin ay nasa 63.14 na nasa malapit na sa overbought zone. Kapag ang RSI ay malapit na po sa overbought, nangangahulog ang maraming buyers ng asset at maaring humina ang momentum ng pag-akyat sa presyo nito. Ibig sabihin ay possible rin ang correction o bahagyang pagbaba ng presyo. Sa kabilang banda, ang MACD naman ay MACD indicator ni Dogecoin ay nagpapakita po ng bearish trend na ibig sabihin ay mas malakas ang pressure ng mga sellers kaysa sa mga buyers sa kasalukuyang sitwasyon. Ang MACD line ay at signal line ay naghiwalay na at ang ganitong widening ay kadalasang indikasyon ng patuloy na bearish trend. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na tuluyang bababa si Dogecoin. Maaring temporary lamang ito at magpatuloy muli ang pag-akyat nito pagkatapos ng correction phase. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng mga key levels na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders. Ang pag-abot po ni Dogecoin sa presyong $1 ay malaking balita at pagkakataon. Kaya kung ikaw po ay nag-hold ng Dogecoin o meron kang planong bumili, ang mga resistance at support levels na ito ay magbibigay po ng ideya kung kailan ka dapat maghintay o mag-buy. Ang price points po na 0.34 at 0.44 ay mahalagang batayan. Kung makaka-break si Dogecoin sa 0.44, posibleng magtuloy-tuloy ito sa kanyang pag-akyat.
Pero kung mahulog ito sa mga support levels, maaring magbigay po ito ng signal na hindi pa sapat ang buying pressure at kailangang maghintay pa ng kaunti. Ang ganitong impormasyon ay mahalaga dahil nagbibigay po ito ng pagkakataon sa atin na makagawa ng mas informed na decisions. Kung balak mong bumili o magbenta ng Dogecoin, makakatulong po ang technical analysis para makita kung nasaan ito sa trend, kung pataas o pababa ang galaw, at kung may pagkakataon ba sa susunod na resistance levels. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagtaas po ni Dogecoin ay isang interesting na prospect. Ngunit dapat nating tandaan na ang ganitong uri po ng asset ay highly volatile. Oo, may potensyal itong magbigay ng malaking kita kung magpapatuloy ang kanyang pag-akyat. Ngunit may kaakibat rin itong malaking risk. Bilang isang meme coin, madalas na ang galaw ni Dogecoin ay apektado rin ng mga social at saka cultural factors. Hindi lang ng financial factors. Kaya kung plano po nating mag-invest, ay mahalagang alalahanin na laging mag-diversify at huwag pong ilagay lahat ng pera sa isang asset lamang. Sa technical na impormasyon naman ay tungkol sa resistance at saka support levels, ay ito ay mga tools. Yan, ang mga ito ay mahalaga para sa short term at medium term trading decisions. Pero kung ikaw ay isang long term investor, mas mainam na pag-aralan din ang iba pang mga aspeto ni Dogecoin at ng cryptocurrency market sa kabuuan. Tandaan na ang pag-trade ay hindi po sigurado, kaya't maglaan po ng oras upang matutunan ang tamang diskarte at i-manage ang iyong mga risk. Sa ngayon, ang mga susi ni Dogecoin para maabot ang target na $1 ay ang pag-hold nito sa mga support levels at ang pag-break nito sa mga resistance points tulad po ng 0.44. Kung magpapatuloy ang buying momentum at magkakaroon ng breakout sa mga susunod na levels, ang $1 na presyo ay posibleng maabot bago matapos ang taon. Pero kung ikaw ay isang Pinoy investor, mahalaga pa ring manatiling maingat at magplano po ng tama bago pumasok sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.